Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Pero kailangan kong ilabas ang nangyari sa akin bago tuluyang mawala sa alaala ko. Pasensya ka na kung matagal akong hindi nakapagsulat. Pero ang lahat na nangyari ay labis na nakakatakot. Parang hindi dapat ito mangyari sa isang ordinaryong gabi sa ospital. Dinala ako sa St. Rafael Hospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Sa simula, iniisip ko, normal lang ito. Baka tiyan lang talaga. Ngunit may kakaibang simula pa lang naramdam ko. Pagpasok ko sa emergency room, malamig ang hangin at kakaiba ang amoy. Halo ng disinfectant, lumang tela at isang kakaibang panlasa ng kalungkutan. Hindi ko alam kung bakit. Pero tuwing humihinga ako, nararamdaman kong may malamig na hangin na hindi galing sa aircon. Parang may nakatingin sa akin mula sa may malapit, ngunit walang laman ang paligid. Habang ipinapasok ako sa room 402, napansin ko agad na kakaiba ang kwarto. Hindi lang ito ordinaryong hospital room. May kakaibang liwanag na pumapasok mula sa bintana. Hindi natural. Halos kulay abo at malausok. At may mga anino na dumudulas sa dingding. Kahit wala akong nakikitang tao, ang kama ko ay tahimik. Walang ibang pasyente sa paligid. Pero ramdam ko ang bigat ng presensya. Parang may nakatingin sa akin mula sa bawat sulok. Lumipas ang ilang oras at unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang pagbabago sa paligid. Narinig ko ang mahihinang yabag sa labas ng kwarto. Hindi parang ordinaryong yabag. Hindi mabigat, malalim, at may ritmo na parang may sinusundan sa bawat hakbang. Nilapitan ko ang bintana at lumingon sa pasilyo. Walang tao, ngunit nararamdaman ko pa rin. Ramdam ko pa rin ang presensya. Maya-maya, may naririnig akong mahinang bulong. Parang humihip sa aking tenga. Pero hindi ko maintindihan ang mga salitang sinasabi. Habang sinusulat ko ito ngayon, nare-realize ko na may mga bagay sa ospital na hindi dapat nakikita. Hindi ko alam kung totoo o panaginip lang ang nangyari sa akin. Pero simula pa lang ng gabing iyon, naramdam ko na ang mga mata ng isang nilalang sa paligid ko. Isang presensya na malamig at hindi tao, ngunit may intensyon. Pagkatapos ng ilang oras sa room 402, unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang init sa paligid. Parang nagbago ang temperatura sa kwarto nang hindi ko alam kung bakit. Ang lamig na dati ay naging mabigat at parang may presensya na dumarampi sa balat ko. Napansin ko rin na kahit sarado ang pinto, may mga tunog na dumadungdong na dumarating mula sa pasilyo. Yabag na mabigat, mabagal at sunod-sunod. Parang may naglalakad na mabigat na hakbang. At bawat hakbang ay bumabalik sa parihong lugar. Tumayo ako at nilapitan ang pinto. Akala ko ay may nurse lang na dumaan. Pero wala. Wala talagang tao. Ang tanging narinig ko ay ang sariling tibok ng puso ko.
mabilis at malakas. Bumalik ako sa kama, ngunit isang iglap. Napansin kong may kaunting galaw sa kabilang kama. Bagaman walang pasyente, may parang puting tela na dahan-dahang gumalaw. Nang titigan ko, nagulat ako. Isang babaeng nakasuot ng puting gown ng ospital ang nakaupo sa dulo ng aking kama. Di malinaw ang mukha niya. Parang usok lang na unti-unting bumubuo ng anyo. Ngunit ramdam ko ang malamig na tingin niya sa akin. Tumigil siya, nakatingin at parang inanyayahan niya akong lumapit. Parang narinig ko ang mahinang bulong. Bakit nandito ka? Bakit nagulat ka sa akin? Sinubukan kong isigaw, pero parang natigil ang boses ko. Tumakbo ako sa pinto, pero parang lumipat-lipat ang kwarto. Bawat pintuan na tinutukan ko, bumabalik sa parehong lugar. Ang babaeng iyon ay unti-unting lumapit, at sa bawat hakbang niya, ramdam ko ang presensya sa buong katawan ko. Parang bumibigat sa dibdib ko at nagpapahirap sa bawat paghinga. Na sobrang takot, humiga ako sa kama at niyakap ang sarili ko. Sinubukang ipikit ang mata, ngunit narinig ko pa rin ang mga bulong. Mas malinaw na ngayon, parang may mga salitang hindi ko maiintindihan. Ngunit alam kong may babala o mensahe. Pagkalipas ng ilang minuto, unti-unti siyang naglaho, ngunit may naiwan siyang marka sa kama. Parang malamig na kamay ang dumampi sa kumot ko. Basa at malamig pa rin. Nang hinawakan ko iyon, para bang may malamig na kuryente na dumaan sa katawan ko. Hindi ko alam kung panaginip lang iyon o totoo. Pero mula noon, bawat gabi, naririnig ko ang yabag sa pasilyo, ang bulong sa tabi ng aking tenga, at ang malamig na presensya sa paligid ng kwarto. Ngayon, habang sinusulat ko ito, muling nararamdaman ko ang init at lamig na dumadaloy sa aking balat. Alam ko na hindi lang ito basta ospital na may ingay o katahimikan. May mga presensya doon na hindi nakikita ng mga mata, ngunit ramdam ng buong katawan at kaluluwa.